Minsan pa po palakpakan natin ating Diyos, yung nauukol na palakpak sa Kanya. Amen! Hallelujah! Praise God! Our theme for this month is character and integrity. Yes. At napakahalaga nito sa buhay ng bawat isa. But before we move on, let us pray. Lord, we pray for your guidance and for the Holy Spirit to move within us, Panginoon. Hayaan po ninyo na ang oras na ito ay tunay na maihayag ang inyong kalooban at ang pangungusap po ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. I pray, Lord, na ang Banal na Espiritu ang siyang tunay na lumukob sa akin at ang niya pong salita ang siyang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon. Basta, Lord, paalalahanan nyo kami, i-rebuke nyo kami, Panginoon. Basta, Lord, i-bless nyo po kami. We pray, Lord God, na ang puso ng bawat isa, hayaan nyo po, Lord, na mamold, na mahubog ayon po sa inyong salita, ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. At gamitin niyo pong mensaheng ito upang ang bawat sa amin tunay ngang mapagpala. At lalabas kami sa lugar na ito mamaya, Panginoon, na tunay ngang binago po ninyo, may panibagong pananaw dahil po sa gabay at patnubay ng inyong Banal na Espiritu. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Diyos. Kayo po ba excited sa umagang ito? May I see the faces, the smiles of those people who are excited to listen to the Lord. Yan. Ang gaganda nyo pala pagka kayo nakangiti. Yan. At ang gugwapo ninyo pagka kayo nakangiti. And that's the reason dahil pagkasama mo si Lord, talaga mayroong joy sa puso natin. Amen. Pagkasama mo si Lord, mayroong blessing. Amen. Alam niyo po, mayroong isang lalaki habang nang siya ikakasal, ay pinuntahan niya yung pastor ahead. Kunyari, ang kasal niya ay linggo. Sabado, sinekreto niya, Pastor, eto po, nagbigay ng 5,000. Sabi niya, Pastor, para saan niya? Nakaga ng blessing. Hindi, Pastor, pwede po ba bukas pagka kinsal niyo kami, huwag niyo sabihin yung mga ganitong bagay na ang lalaki ay dapat na titingin lang sa kanyang asawa. Ang dami niyang mga comment, parang nilalagay si Pastor. Sabi ni Pastor, talaga? Well, sige, thank you sa blessing. Kinabukasan, kasal na. Wow. At eto na, nung tumayo si Pastor, eto sinabi, Husband, fix your eyes not only to Jesus, but also to your wives. Nagulantang yung lalaki. At ikaw, lalaki, oo, magpapasubmit sa iyo ang babae, pero ikaw dapat ang ulo ng tahanan, laging papasakop sa Panginoon. At so on and so forth, ang dami niya. And then, tapos ng pagkatapos ng kasal nila, pitin niya yung Pastor, paano binigay ko sa inyo? Ba't hindi niyo man sinabi? Sabi ng Pastor, may pumunta kasi, yung wife mo, mas malaki binigay. Ay, nako. That's the integrity na kailangan natin, di ba? Na dapat lagi tayo nakatuon sa salita ng Panginoon at hindi nalalagyan. But that's a joke lang po. But today, napakaganda itong topic ito na I'm so excited na i-preach. One of the most exciting themes sa ating pong whole year ng team ay itong character and integrity. Kasi may progression ito. Di ba? We have a new identity with Christ. Tama? And last month, ano yung ating team? Holy Spirit and spiritual growth. When we have been changed, we have a new identity, binago tayo ating Panginoon, and then the Holy Spirit na nasa atin, it helps us to grow. And part of our growth as a Christian, as a follower of Christ, is our character and integrity. Okay? Marami ng compromiser kasi sa panahon ngayon. Ano po? Yung mga compromiser na they don't mind na magsinungaling. They don't mind na mag-under the table. They don't mind na taliwas yung kanilang buhay sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Merong mga tao ngayon na parang okay lang ang pandaraya. May na-meet na ba kayong ganon? Harap-harapan, dinadaya kayo. Maraming tao ngayon ang scammer.
Hello. Nalulungkot ako dahil yung kaibigan nating in-advertise namin si Pastor Nelson. May sakit na. Ang laki ng kailangan, 1.5 million. And nag-advertise sila, Pastora Giselle at Pastor Nando sa kanilang Facebook account na kung sino gustong tumulong at nilagay doon yung GCash account. Alam nyo ba, hinak yung GCash account. Yes, hinak. At meron mga nakuhang pera, donations. Ang dali lang, 6 a.m. na hack, and then, ang dami kagad na wash out na. Maraming tao ngayon ang walang puso. Nangangailangan, nasa hospital, pero nanakawan pa, i-scam pa. Ganun ngayon ang mundong ginagalaw natin. Ano po? They don't mind sinning. They don't mind na makapanakit, makapanloko. Yan ngayon ang mundo. Hello? At ganun din sa ating pamahalaan. They don't mind na ang daming napapahamak sa baha, pero maleta pa rin ang kanilang mga kinukuha. I tell you, hindi nakakalusot sa Panginoon yun. Amen. Hindi pwedeng hindi magbabayad sa Lord. Maaari sa paningin natin, nakakalusot sila. But in God's sight, hindi sila makakalusot. Dahil ang Panginoon alam lahat ng nangyayari. Amen. Sa mga tao ngayon, ang gano'n na ang pamumuhay. And sad to say, even Christians. Amen. Minsan kahit mga Kristiyano ay merong nanloloko pa rin. I was a victim many times. Ano po, yung isa sa hindi ko makalimutan, yung nagpapagawa ako ng aircon ni Blessy, and then nagpakilalang pastor, and then siya yung kausap ko doon sa shop. Yung pala hindi siyang may-ari ng shop. Ano po, ina-assist lang pala, pero kung basta, akala mo, siya may atas, sa kanya ako nagbayad. Tapos nung ilang araw nakauwi na ako, sabi nung shop, Pastor, nagbayad po ba kayo? Sabi ko, binigay ko doon sa tao na, hindi po namin siya tao. Ganun ka, and kung mag-pray, nakakalungkot. And we Christians, ang hirap unawain, ang hirap arukin, ang hirap tanggapin kapag mananampalataya ang nanloloko. Amen? Understandable pa kapag walang character ang nanloko sa'yo. I mean, they don't have relationship with God. Diba? Understandable pa yun. Kasi sabihin lang natin, kasi wala namang Diyos sa puso yan eh. Kaya okay lang sa kanya ang manloko, okay lang sa kanya magsinungaling, kasi walang Kristo sa puso. That's understandable, right? But, for a Christians, the word character ay nandyan dyan sa binigay sa atin ng ating Panginoon. When we accepted the Lord Jesus Christ, 2 Corinthians 5:17, ang sasabi kayo na? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Ayan. Therefore, if anyone is in Christ. So, tayo, nung tinanggap natin si Kristo, yung nature natin, na okay lang magsinungaling, okay lang manloko, okay lang sumagot sa mga magulang, okay lang mang-away. Lahat ng yon ay winash out, pinalitan ng ating Panginoon. Amen. And so, God gave us a new character. At ano yung new character na yon? It's a Christ-like character. Pag sinabing Christ-like, siguro para mas madali natin maunawaan, is like the fruit of the Holy Spirit. Amen? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At dugtog doon, against such this, there is no law. Nakuha niyo ba yun, bakit there is no law? Hindi na sakop ng batas. Why? Nagkakasala ka ba kapag sobra kang patience? Hello? Nagkakasala ka pag sobra mong kind, ang sambait-bait mo? Meron bang kasalanan doon? That's why the Lord said, there is no it is not under the law anymore. Kasi a person cannot sin kapag siya ay loving, kapag siya ay caring, kapag siya ay patient. Kasi yun ang fruit of the Holy Spirit. And that is the character na binigay sa atin ng ating Panginoon. When we accepted the Lord Jesus Christ, pakisabi niya sa katabi mo, character mo yan. Amen. Character mo yan. Minsan, eto sa totoo lang mga kapatid, the Lord rewards obedience and integrity. The Lord hates disobedience. The Lord hates
ang kawalan ng katapatan. One of the reason why, bakit gano'n? Minsan nasasabi mo, bakit gano'n? Ako na dapat yung mapopromote dun eh. Sa akin na dapat yung kontrata na yun eh. Akin dapat yung blessings na yun eh. Dapat ako'y nandoon sa pwesto na yun eh. Dapat okay yung kalagayan ko eh. Pero bakit parang lumampas sa kamay ko? Bakit parang hindi ko nakuha yung minimiti ko? You know what the reason why? It's because lack of integrity. Yes, later o mamaya malaman nyo why napakahalaga ng integridad sa buhay nating mga Kristiyano. Hello. Maraming tao ang walang integrity, kaya pati Christian minsan walang integrity. Kaya minsan parang ang ilap ng blessing sa atin. Later we will see. No? Ang integrity ang pundasyon ng isang matagumpay na buhay. Nakuha niya? Ang matagumpay na buhay, ang parang pinaka-foundation niya, nakatungtong siya sa integridad. Maaaring mayroon kang talento, maaaring mayroon kang pangarap, maaaring determinado ka, pero kung wala kang integrity, hindi mo maabot ang pinakamataas na plano ng Panginoon sa iyong buhay. Ulitin ko, maaaring may talento ka, maaaring magaling ka, matalino ka, pero kung wala kang integrity, mahirap maabot yung plano ng Panginoon sa iyong buhay. Why? God bless integrity sa buhay ng mga mananampalataya. Let us give an example sa character ng isang Kristiyano. Yung a new creation. For example, honesty. Yan, honesty. Ang sabi ito, honest ka kahit walang nakakakita. Hindi yung kapag may audience lang. The character is honest, and the integrity is kahit walang nakakita, honest ako. Nakuha natin? What else? Kindness. Mabait ka, hindi lang sa loob ng church. Kahit wala ka sa church, mabait ka. Hindi ka double face, double character. Mas masakit yun doble cara. No? Pag sinabi ka, doble cara ka. Aray. Di ba? Masakit sa... But sometimes, ganun ang nadudulot natin kapag ka double character tayo. What I mean in the double character is, pagkakaharap mo is mga Kristiyano ka. Pati yung pananalita mo, Kristiyano ka. Pagkaharap mo, hindi Christian, hindi rin Christian lumalabas sa ibig mo. Hello? So, hindi ka double identity. What you are inside the church is what you are in the house, what you are in school, what you are in office. Outside that, the house, that is the character. Humility, courage, patience, faithfulness. Alam natin ito. At alam natin, sapat na sa ating mga kaalaman na ano yung required ng mga bagay na ito. And I tell you, listen to me, makinig yan. Inaasahan ito ng taong nakapaligid sa atin. Hello? Kaya andali tayong pulaan. Pagka ikaw ay nagkamali, sabi siya, born again ka pa naman. Ganyan ba mga Christian? Why? The world has known and the world has the familiarity of what the character of the Christian is. Amen? Ang taas ng standard na binigay ng mga, na pinakita ng mga naunang Kristiyano sa atin. It starts from the day ng mga disciples, ng mga apostles, even the days of Nero, na yung mga Christian pinapahuli, pinapapatay. Hello? Their integrity is up to the death time na lalapain sila ng mga leon. They're worshiping God. There was a historical note nga na while Nero is watching, habang pinapanood niya doon sa pinaka-arena, na yung mga Christians ay pinapakain sa mga leon. No? Hindi siya natutuwa. Sabi niya, why these Christians are still smiling? They're singing praises while being devoured by lions. Ang takin nyo. Habang nilalapa na, umaawit pa, nakangiti pa. I don't know if siguro during that time, minanhid na ng Panginoon yung kanilang mga katawan. Hello? And this is the blessings
na dapat naranasan isang Christians. Ano po? So, those characters are evident sa atin. Tandaan niyo ito. When we accepted the Lord Jesus Christ, we have a new character. Hello, at ano yung character na yon? Hindi ka na nanloloko. Hindi ka na palaaway. Hindi ka na palamura. Hindi ka na mapagtanim ng sama ng loob. Hello? Tahimik tayo. Alam niyo, dalawa yan. As preacher, alam namin pagkasapul na sapul, tahimik. Hello? Why? Kasi eto ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. I prayed habang last week pa nung inaano ko itong mensahe ito, Lord, move, angkupan po ninyo ng inyong kapangyarihan ang mensahe na ito. Kasi itong kailangan naming marinig. Amen. To help you understand, para maunawaan natin ito, character is who you are. Kung sino ka. Dahil tinanggap mo ang Panginoon, meron ka ng character, given na yon. Hello? Dahil kasama sa ibinigay sa iyo ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay nasa iyo, at ang bunga ng Espiritu ay nasa iyo. Hello? Ano? And integrity is how consistently you live out who you are. Yung consistency. Ano ba tayo ng consistency? Yung pagpatuloy na ginagawa mo kung sino ka talaga. That's the integrity. Character is the inner person. And because it is inner person, yung character na, yung values, attitudes, convictions, and moral qualities, nandyan sa'yo, nasa kalooban mo, inner person. And because it is in the inner person, hindi mo agad makikita. Tama ba? Hindi mo agad makikita. Parang ganito kahapon ba yun, nagsabi ako kala, dito tsaka dyan, habang nandun kami sa baba kumakain, sabi ko, alam mo talaga, Dak, yung kagwapuhan, nasa dugo natin yan. Ba? Sabi pastora, saan? Nasa dugo nga huwag mo na hanapin sa labas. Hello? Ano po? Nasa loob. Blessing ng Panginoon yung new character na binigay sa atin. And that values, that attitudes, nandyan yan. And the integrity is the character in action. The character is inside us. People cannot see it. Pagka meron kang na-meet na tao, hindi mo alam kung mabait siya or godly talaga ang actions niya. But as he or she moves, as she opens his mouth at pag nagsalita na at pagka tumulong na, then you will see the character that's inside. And that's integrity. At yung integrity na yon, ginagawa mo hindi lang sa loob ng church, ginagawa mo hindi lang sa mga kilala mong tao, kundi kahit hindi ka kilala, mabait ka. Guys, nakakuha niyo po ba? Malinaw. So, integrity is when your actions consistently match your beliefs and values. In short, yung character na binigay sa ng Panginoon, kind ka. Makikita yun sa kabaitan mo, sa pakikisalamuha mo sa tao. Yung pagiging matulungin mo, helpful mo, hindi lang sa mga kakilala mong tao, kundi pantay kung sino nangangailangan tulong, tinutulungan mo. Nakuha po natin? And that's the difference of character and integrity. Character is the roots underground. Sa isang puno, yung character ay yung nasa ilalim ng lupa na ugat. At yung integrity naman is the fruit that appears above ground. Kaya hindi pwedeng iba yung character mo sa integridad mo. And by the way, sabi nga, kung ano yung nasa loob, naturally lalabas yan. And if you cannot display genuine integrity, baka may problema sa pagtanggap sa Panginoon. Baka hindi pa nabago yung inner character, kaya hindi maipalabas yung integrity ng character. Amen. People cannot always see your character, but they can see your integrity through your actions. So mga kapatid, dito po natin tandaan, ito yung napakahalaga. Bilang mga Kristiyano, you have identified, pinakilala mo na ikaw ay follower ni Christ, na ikaw ay Christian, na ikaw ay born again. Ang taas na expectations sa iyo ng tao, ng mundo.
Therefore, you are required, you are being demanded to display the Christ-like character. Kailangan mong ipakita yung pagiging ugali, pagiging character ni Kristo sa iyong aksyon, sa iyong salita, at sa iyong gawa. Meron mang audience o wala. And actually, hindi dumating sa buhay natin na wala tayong audience. Never in our lives that there is a time that there is no watching over us. Yung mga tao, physical na tao, yes, maaaring wala, may time na ikaw lang magsasabahay. Pero si Lord, may CCTV na hindi nawawala ng wifi, na hindi nawawala ng signal. At etong kanyang CCTV na to, tagos hanggang sa kaibuturan ng inyong puso. Kaya nga iniisip mo palang, alam na niya eh. Hello? Iniisip mo palang, alam na niya. Yung motibo mo, alam niya. At mamaya mapapatunayan natin as we go on with our discuss. Character and integrity are so important sa buhay nating mananampalataya. Dito tayo papaniwalaan o dito tayo huhusgahan. Dito tayo igagalang o dito tayo babaliwalain. Hello? Ang isang taong may integridad ay respetado. A different kind of respect. A respect na na-earned. Meron kasing respect because of mayaman, because of may pera. But the kind of respect na binibigay ng isang taong may integridad kay Kristo is the kind of respect na yung buhay mo yung buhay niya pwede mong impluwensyahan. Na kahit wala ka na, yung impluwensya mo sa kanya, maisa sa buhay niya. Nakuha po ninyo? Kasi yung impluwensya ng mga pera, binigyan ka lang pera, ginagalang mo siya pag nandyan siya. At pag may pera. Pero pag wala ng pera, wala na yung respect. That's the big difference. But the kind of integrity na bunga ng character ni Kristo sa ating buhay, that respect can transform one's lives. Yung buhay ng isang tao. Kaya nga tayo, I'm sure meron kayong somewhere in your life na meron kayong close friends na na-influensya nyo naging Christian. Meron kayong mga kamag-anak or pinsan or na-influensya nyo at sila ay kumilala sa ating Panginoon. And they have changed their beliefs because of your integrity sa kanilang buhay. Kaya nga mga kapatid, mga anak na ito, be careful. Kasi, imbis na tayo maging influencer, tayo ang maging instrument ng Lord sa kanilang buhay, baka tayo pa magiging katitisuran. At nakakatakot pagka tayo naging katitisuran, yung sa atin, nadapa, yung bagong Kristiyano, yung maging Kristiyano sana. Pananagutan natin sa harapan ng ating Panginoon yun. Amen. So, character and integrity. Character is who you are in the heart. Integrity is proving it through your life. Okay. Let us read this. This is our theme verse for our character and integrity. The Titus chapter 2, verse 7 and 8. And alam nyo mga kapatid, I urge you to start memorizing Bible verses. Start memorizing Bible verses. Especially the themes ng ating monthly themes. Okay? So let us read Titus chapter 2, verse 7 and 8. Okay? Everybody, 1, 2, 3, read. Teach the truth so that your teaching cannot be criticized. Amen. Okay. So you yourself must be. Pag sinabing must, ano ba yung word na must? Is it prerequisite? Kailangan. Hindi pwedeng hindi mo gagawin. You yourselves must be. So yung must be, nire-require tayong lahat. Pakisabi, nire-required ako. Kailangan kong gawin. Amen. A good example. Ano yung word na good example sa Tagalog?
mabuting halimbawa. So, sinasabi ito, ikaw dapat maging mabuting halimbawa to them. And sino yung them? The world. Hindi ba sinabing to church people? Hindi sinabing to your dear friends. Hindi sinabing to those people in the office. Pag sinabing them, sa lahat. Walang pinipili. So, you yourself must be a good example to them. Paano? By doing good works of all kinds. So, paano paraan daw? By doing good works in all kinds. Pag sinabing all kinds, abay, wala pala pinipiling mabuting gawa. Amen. Lahat dapat meron kang good works. Ano po? Of all kinds. And then, sabi, let everything you do. Ano sabi sa let everything you do? Hinihimay po natin lahat, hayaan mong lahat ng iyong ginagawa ay mag-reflex. Pag sinabing reflex, ano yun? Pinapakita. The integrity. So, let everything you do reflects the integrity. What else? And the seriousness of your teaching. Church, tayo kinakausap dito ng verse na to. Amen. Sabi sa atin, let everything, you must be a good example. And, sang parang in good works, and integrity, and the seriousness of your teaching. And what is our teaching? Jesus is our Lord and Savior. Para paniwalaan daw ng mga tao, yung ating teaching, kailangan makita sa atin ang pagiging mabuting halimbawa. Mamaya, isa-isahin natin. Saan ba ako magiging mabuting halimbawa? And let's move on. Sabi, teach the truth so that your teaching cannot be criticized. Ituro natin ang katotohanan. Last Sunday, during the Bible study sa Batangas, meron isang doon tao na nagtatanong kay Pastor Lynn. Nagkataon naman na doon ako napaharap doon sa kabilang mga bata at sa kanya chinempo yung mga tanong. Hindi ko narinig yung iba But yung last is nakasagot ako. Kaya ang sabi ko kay Pastor Lynn ito, tuwing sasagot ka, and sa inyo rin mga kapatid, kaya nga mahalaga yung may time na memorize the verse. Tuwing sasagot ka, ang sagot mo yung salita ng Panginoon. Because that is the truth. And sabi sa ating binabasa, teach the truth so that your teaching cannot be criticized. Hindi sila makakapag-argue, hindi sila makakriticize kasi the authority na sinasabi mo ay ang Bible. Ito yung sinasabi ito. Teach the truth so that your teaching cannot be criticized. Why? They cannot find anything to be criticized sa salita ng ating Panginoon. Kuha natin. Then, sa pandanguli, verse 8 ba yun? Then, okay? Then, those who oppose you. Sino ba yung ano yung word na those who oppose? Yun. Yung mga may masamang tinapay sa'yo. Yung lahat ng sinabi mo, mali. Yung wala ka ng ginawang tama. Kahit tumutulong ka na, sasabihin sa'yo, meron ko lang masamang intensyon, kaya ka tumutulong Di ba? So lahat ng gagawin mo, wala ang ginawang tama sa kanila. Those who oppose you will be ashamed, mapapahiya. And have nothing bad to say about you. Walang masabing masama. Why? If you live in the Word of God, if what's coming out of your mouth is the Word of God, at yung sinasabi mo sa kanila, wala silang mapupula. Why? Kasi hindi naman buhay mo yung sinasabi mo It is the life of Christ, the Word of Christ, na walang sino mang taong pwedeng mag-contest. Amen, mga kapatid. So, let us see those key points, di ba? Para basta natin maunawaan. So, number 1, be a good example. Okay. By the way, let us read this quote. Okay. Sige. Be a good example muna. We are called to lead by example through our actions and not our
words. So, yung example na hinahanap doon ay yung actions natin. Kaya nga mga kapatid, alam mo ba na kahit hindi mo memorize yung mga verse para sa pag-salvation, sa pag-evangelize, kahit di mo kabisado yung mga verse na yon. But I encourage kabisado yun niya. Pero kahit di mo kabisado, pero pagka nakita yung pagbabagong buhay mo, sila na magtatanaw mismo sa iyo. Na-experience mo na ba yon? Sa mga kalakihan, nung may nag-aalok sa yung beer, may nag-aalok sa yung uminom, hindi na ako uminom eh. Biglang siya nung boss ko, bakit? Born again ka ba? Sabi ko, opo sir. Talaga? Born again ka na? Opo. Eh hindi ka nang babae? Hindi po. Hindi ka nang nightclub? Hindi po. Ito sabi niya sa akin, ang lungkot ng buhay mo. Why? Kasi siya being the boss, nightlife. Marami siyang mga iba-ibang babae. Ang sabi niya, malungkot daw. No. In fact, ang sarap ng merong kapayapaan sa puso. Kapag uwi mo, wala kang kailangan ipagsinungaling sa asawa mo. Hello? Wala kang titingnan na, ano ba ang naging action ko nung lasing ako? Kasi doon sa lugar namin, sa Abad Santos, abay, common doon na sa umaga pa lang, marami ng mga lasing. Meron doon, nalimutan yung pangalan niya, pupunta sa kanto, kunyari iihi, tapos ibinaba yung zipper, pero nakita mo kami, yung pantalon niya maong doon, umaagos yung ihi. Sa kalasingan. Meron natutulog sa kanal dahil naiinip. Hello, balik tayo. Yan, pakitimpla uli. Yan, hello, 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 yan. So dahil sa kalasingan, iba-iba yung nagiging gawang nakakahiya. Abay ngayon, no, merong tatay na pagkalasing siya, iba talaga. And binidyo nung anak, nung lasing. Abay pagka hindi lasing, ang bait, parang hindi talaga makakabasag ng pinggan. Pero pag lasing, bumibili ng away. Alam mo yun? Eto pera, sino ang matapang dito? Ganun, bumibili ng away. Ito pinakita sa inyong video. Ako ba talaga yan? Oo, tay, ano, mukha mo yan. Nahiya siya lumabas ng bahay. Why? Kasi nalasing na iba ang takbo ng... If you have that integrity, iniiwas ka nito sa mga bagay na nakakahiya. And you have nothing to be ashamed of. And this is the peace and the life na binibigay ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Hello? Diba? Ang sarap na meron kang kapayapaan. Ang sarap na wala kang tinatago. Ang sarap na okay ang relasyon mo sa family, sa mga kawitbahay, sa mga tao. Wala kang dapat ikahiya. At ito ang benefits of being a good Christian with integrity. Be a good example. Tayo ay tinawag to lead by example through our actions. Okay? So, napakahalaga yung actions. Tayo naman, nung naging Christians tayo, hindi naman tayo talagang parang living perfectly. Hanggang ngayon, wala pa nakakapamuhay ng perfect lives of integrity. But at least we are trying. And nag-i-improve tayo. Meron tayong mga buhay siguro before na pagkababalikan natin nakakahiya. But because we are baby Christians, bago pa lang tayo. And I have also the same share of those experiences. And one time, share ko lang po sa inyo to, nung nagkasakit ng si Pastor, unang-unang opera sa kanya, wala kaming pera, wala kaming bayad, so nangutang kami doon sa kaibigan ko. And piniram kami, dahil siya naman ay nag-aabulo sa Japan. That was many, many years na, unang opera ni Pastora. And to make the long story short, ay nabayaran namin yung sa hospital. And because of lack of money, kulang ang pambayad, ay hindi ko nabayaran yon. Or nabayaran ko parang ang meron ko hindi kompleto. Pero nakapagbigay kami. Alam niyo na yung sige hulugan ko lang unti-unti. Tapos unti-unti, naririmutan na. Kasi nabauna sa limot. But as I have many years ago na
We should live a life of integrity in all aspects sa ating buhay. Even sa mga bagay na nalimutan na, you have to settle that. Hello? So, palagi pinapaalala sa akin ng Panginoon yun. And I do believe God wants me to settle that. One time, meron kaming blessing ni Pastora. And then, ito yung heart ko. Sabi ko, this is the right time not to settle. Not just the issue with the person na inutangan ko, but my issue with the Lord and my integrity. Nakuha po ninyo, yung it's between you and God. Kapag nire-remind ka ng Lord into something na kahit matagal na, at paulit-ulit ay binabalik sa iyo ng Panginoon, merong gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. This is the formula. And the Lord, I believe, the Lord wants to bless you, pero that thing na pinapagawa niya, ang siyang nagiging pader, ang siyang nagiging hadlang. Kaya hindi mag-flow yung gusto niyang gawin sa iyo. Kasi bago niya ibigay yung blessings, dapat ma-settle mo muna, ma-overcome mo yung issue na yon. And so that issue with my integrity. And so nung kami blines ng Lord, sabi kay Pastor, puntahan natin, bisitahin natin sa bahay. Bayaran natin. And she agreed. Sabi niya, oo. Napakaganda na yung wala tayo talagang anything na masabi sa history. Eh, so ito, punta kami. Actually, doon yung kila, mga kaibayan sa sabat sa kila Bong, yung kumpare ko. Eh, yung iniram namin yung kapatid niya, yung si Rochelle na nasa Japan. Actually, parang hindi niya kailangang bayaran kasi okay na, well, pero with may issue dahil utang, ang utang yung dapat bayaran. So punta kami ni Pastor Merlin. Wala doon. Dahil nasa Japan lang. Yung nanay yan ako sabi. Sabi ko doon sa nanay Del. Sabi niya, oh bakit Joel? Meron po kaming tagal na issue na ihiyakan pero kailangan po namin ayusin. Sabi niya, ano ba yun? Parang anak na rin ang tuling sa akin noon. Sabi ko, meron po kaming utang kay wala na yun, matagal na yun. Taon na siguro, may 10 years na ang nakalipas. Pero sabi namin, kasi sa puso po namin, kailangan namin isettle, sabi po ng Panginoon. Ay, ganun po ba? So binigay namin, ayaw nga tanggapin. Pero sabi ko, hindi po, kasi hindi kami bibless ng Lord pag hindi po namin binigay sa inyo yan. You know, nung binigay namin yun, merong something na burden na kumawala. Especially sa akin. Kasi matagal nang dinidil ng Lord sa akin eh. And once pala na isuko mo, ay merong kakaibang mararamdaman ka. There's a level na pinapromote ng Lord sa faith mo. And that integrity ay mas lalo magiging concrete sa puso mo. Ikaw mismo, may encourage ka to be more of that living in integrity. Why? Kasi kapag ka na-overcome mo, unti-unti na-overcome mo, mayroong panibagong binibigay na kalakasan ng Panginoon sa buhay mo. Amen. And what I am trying to say sa inyo is, kung ganun ang pangungusap ng Panginoon sa ibang lingkod niya, ganun din kayo kinakausap ng Lord. Maybe habang dinidiscuss ko ito, may pinaalala sa inyong Panginoon. And I tell you mga kapatid, you need to settle that. Part of our activation, of our application sa integrity ng ating. Kung mahirap man, parang sobrang laki pa, sobrang dami ng nasira, Pastor. Alam ko hindi pa hintulutan ng hindi rin sa iyo ng Lord yan kung hindi niya kayang solusyonan. Amen. And God will give you the ways, the means, so that the integrity na nilalagay sa puso mo is maisagawa mo. Church, what we need is talagang obedient heart lang talaga. Amen. So be a good example. Do good works. Our lives should be filled with visible acts of goodness that reflects Christ. Our lives should be filled with visible acts of goodness that reflects Christ. As a pastor, I hope I was able to reflect Christ-likeness sa aking buhay. Hindi man sa lahat sa inyo, but I hope majority is, kaya kita mo, si Pastor, talagang sinasabuhay naman niya yung pinipreach niya. And not only me, kaya pong lahat, dapat ina-practice natin yung integridad na yun. Good works.
Uh, I also remember one time, ay, brother, paintulot mo ako i-example to, for the glory of God. Kami ni brother. Kasi last April yata yun, nang dumating si Tita Del, yung time na yun, hindi ako makapag-drive. Ang sakit ng paa, hindi pagtapak sa brake, hindi ko maano. And sabi ni Ate Gina, Joel, oy pastor, gusto natin dalawin ni Tita Del yung pinsan namin sa Angeles na may sakit. Hindi na rin nakakalakad. Sabi ko, hindi ako nakapag-drive eh. Sabi ni Ate Gina, pwede ba si Brother Hill? Yan. Sabi ko, message mo si Brother Hill. Message ka, brother, di ba? And sabi sa okay, si Brother Hill okay daw. So, to make the long story short, punta kami. Doon, nag-drive kami. So, sabi Ate Gina, huwag kang mag-alala. Ito yung panggasolina, binigyan ako 1,000. I-elaborate ko na yung amount ha. Bigyan kita ng 1,000 panggasolina. Sabi ko, okay, sige, binigay sa akin. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, kay Brother Hill, ako rin magbibigay. Sabi ko, ay sige, salamat. Kasi siyempre, kahit paano, i-bless natin. Tapos sabi niya, eto yung ibigay ko kay Brother Hill. Nabigay siya ng 2,000. Tama brother, no? 2,000. Sabi ko, sige, ibigay ko na kay Brother. Sige, ibigay. Para i-bless naman yung kapatid. Sabi ko, ay sige, salamat. So, nung hapon na, nakabisita kami, and then pag-uwi na, hinatid namin sila uli sa Antipolo, and halos maghapon yung bahay, talagang nakakapagod. And yung Tita Del ko, nung palis na kami, si Brother Hill nandun sa nakay-blessing na, nandun ako palabas ng gate, hinalapit ako ng tita ko. Joel, ka. May niabot. Sabi ko, wow, dollar. Sabi, oh, tapos tingin ko, wow, $100. Tuwan-tuwa ako ng bahay. Kasi yung tita ko, nalilito yun sa dollar at saka sa peso. Yes, nalilito siya. Pero that time, buti ang pera niya, puro green money. Kasi one time sa Masbate, nagbigay sa mga magpipinsan, 100. Oh, hati-hati kayo. Ay, mga adult may mapamilya. 100 binigay. Oh, hati-hati kayo dyan, ha? Hindi niya alam yung value na. So, akala yung value ng 100 pesos is same with the US. So, get ito. Oh, Joel, wow, $100. At nung sabi niya, hati kayo ni Hill, ha? Wow, sabi ko, wow, paldo kami ni Brother Hill. But this is the devil, ha? Si Brother Hill, binigyan na ni Ate Gina ng 2,000, ha? Ako binigay lang sa akin 1,000 pang gasolina pa. Hello? Hindi alam ba kasi nasaksya na siya? And inabot sa akin sikreto, hindi rin alam ni Ate Gina. $100. The devil's mind, hindi naman alam ni Brother, hindi naman niya nakita. Hindi rin alam ni Ate Gina. Makabibigyan pa ako. But this is integrity. Pagsakay na pagsakay sa sakyan, Brother Hill, may blessing tayo. Right, Brad? May blessing tayo. At sabi natin dahil, hati tayo. That's one of the joy of having. Kasi ang saya-saya pagka nasusunod mo ang kalooban ng ating Panginoon. And you live in integrity. Hindi ko lang, Brother Hill, sinabi ba kayo Sister Jinky yun? Sorry. Alam niya kasi si Sister Jinky kausap ko eh. And that's how we live the integrity in our lives. Amen. Ano po, alam niyo, mas maganda kahit sa malit na bagay is nakikita yung katapatan natin. Why? Pagka na-earn mo yung trust ng person, na hindi basta-basta nakukuha by demand. Amen. And it's through living, through testimony. Pag nakuha mo yun, ang sarap pagkatiwalaan ng tao. Sinabi ko sa iyo, malilimutin ka lang. Ako pa lahat, alam mo. Yeah, di ba? Yes. So, do good works and live a life of integrity kasi ang saya. Ang sarap na matulog ka. Actually, ang sarap ng tulog mo sa alam mo, wala kang bina-violate sa salita ng Panginoon. Wala kang, ang tawag to, ginugulangan. Wala kang tinatapakan. Kasi nandoon yung blessing. It's the peace of heart na hindi mo makukuha sa dami ng pera sa bangko. Hindi mo makukuha sa dami ng mga materials mo na makukuha mo na bigay ng kalooban ng Panginoon. It's the peace that surpasses all understanding that only God can give. Amen. So I suggest you, gawin natin sa ating buhay. Okay? What else? Live with integrity. Everything we do should be honest, consistent, and aligned with God's truth. Okay? Idagdag ko na rin po ito. One time si Sister Susie nag-open ng business. Amen.
And sabi ko kay Sister Sis, you want your business to prosper? Sabi niya, opo, Pastor. Ano sinabi ko sa Sister Susie? Be faithful. Give every penny of what you are earning. And natutuwa ko, I do really faithfully ginagawa niyon. Kaya tanghali pa lang, minsan naubusan kami ng tinda. Bibili kami, Susie, wala na ulam, wala kami ulam. Ubus na po, Pastor eh. Hello? Why? O, in every aspect, sa trabaho. Pagka wala ang boss, hello? Pagka wala ang boss, computer, ano sabi nga, pagka wala ang pusa, naglalaro ang mga pagka wala ang boss, Facebook, Roblox, kasi wala si boss eh, patay oras. So, parang hindi ka nakikita ng boss mo, but God, sees you. May pangangailangan ka sa pera. Pumunta ka sa bangko, sobra binigay ng teller. Sino ba mga banker dyan? Risha, diba? Pagka short, sino magbabayad nun? Teller. Sobra yung binigay ng teller. Sabi mo pa, Lord, thank you. Sinagot mo yung panalangin ko. Hindi mo ibinigay? May question sa integrity. Sobra sukli. Hello, mga bata. Hindi nagbibigay ng sukli. Bato-bato sa langit. Tamaan. Siyempre, minsan pag may edad na, nalilimutan mo, sandaan yung binigay ko ah. 3 chocolate lang pinabili ko, wala nang bumalik na sukli. Hello? Ang mahal ng chocolate. Live with integrity. May nakatingin man o wala. Amen. Be serious about your faith. Our faith is not casual. It requires commitment and sincerity. Ang pananampalataya natin ay napakahalaga. Hindi po siya yung casual lang na okay lang, easy go lucky. No. We should have faith, fully living, committed with sincerity. And also, silence the critics. Doon sa ating binasa, it will silence the critics. Kapag ka walang nakita sa'yo. Ako madalas, ko sinakwento sa inyo nung tatrabaho ko sa secular, na pinagkatiwalaan ako ng pinaka-boss namin, sa akin niya pinapahawak yung bank book niya pagka pinapa-update sa bangko. Kasi yung mga check nila pumapasok, and hindi naman siyempre update sa passbook. Sa akin pinapadala yon. Joel, paki-update nga ito. And alam ko mga milyonaryo yun. But one thing my integrity says, I have never looked, hindi ko binuksan yung bank book na yun. From the time na minsan gusto akong hulihin ng aming HR, Uy, Joel, magkano pera ni Captain? Casual na talong. Sabi ko, hindi ko po alam, hindi ko talaga binubuksan. Ito sabi niya, kayo talaga mga born again, walang makuha sa inyong detalye. Hello? For me, it's a good compliment. We have displayed integrity. Church, mga kapatid, if meron man tayong gustong taglayin, hindi man kayamanan, hindi man pera, but at least in integrity, makita sa atin. May pinahawak sa yung pera, hawakan mo lang. May pinagkatiwala sa iyo, mapagkatiwalaan ka. Mayroong pinigay sa yung something na para sa ibang tao, ibigay mo completely. Dahil dito nakasalalay ang integridad mo, hindi sa tao, sa Panginoon. Palakpakan po natin Panginoon. Amen. Are we blessed, people? Are we blessed po ba tayo? Amen. So, inspired tayo to be inspired ba tayo to be integritor? To have that integrity. Amen. To walk in integrity. Alam nyo, ang taong may integridad ay gumagawa ng tama kahit walang nakatingin. Amen. Hindi siya naglalaro ng computer kapag wala yung boss. Hindi siya nagdaraya dahil alam niyang walang nakakita. Ano po? Hindi siya nag-shortcut sa trabaho dahil iniisip niyang walang makakapansin. Hindi siya nagpapa-clock in. Alam niyo yung clock in? Sabagay ngayon, wala na yung time card eh. No? Dati ginagawa niyo mga kasama ko. Joel, time in mo na ako. Na-traffic lang ako. Yung mga boss, sige. 8 o'clock, wala pa 8 o'clock, pero dating 10. Hello? Buti na uso na ngayon yung no?
Oh, sige, putulin mo ang daliri mo, ilalagay ko para makapag-time in. No? Kapag may integrated ka, hindi ka nag-uuwi ng gamit sa opisina. Hello? Baka meron kayo stapler sa bahay, may puncher kayo, pero lahat yung may tack ng office nyo. Hello? That's integrity. Hello? Hindi ka nag-uuwi ng pintura. Hindi ka nag-uuwi ng stapler o ano mga bagay. Why? Kasi, actually, sa harap, parang it's the attitude of being poor. Amen. Na wala kang pambili, kaya ka, in short, talagang parang pagnanakaw yun, di ba? Sa opisina namin dati, merong batas yun, pilferage. Ano po? At ang punish nun, aalisin ka sa trabaho pag nahuli kang pilferage. So, kapag meron ka integrity, hindi ka nagnanakaw, hindi ka kumukuha ng mga bagay na hindi sa'yo, sa office man o kung saan man. Bakit? May integridad ako. At ginagawa ko to hindi dahil para sa tao, dahil meron nakatingin sa akin. It's between me and God. Amen. So, maaaring sabihin mo, hindi naman kasi alam, hindi man lang nakikita, wala man nakakita. Pero ngayon may CCTV na. Hello? No? So, ang iba naman katwiran, kasi ang baba naman ng pasahod nila. Kaya dito lang ako gumaganti. Hello? There was a time doon sa lugar namin sa Basadas, meron kami kapitbahay, nagtatrabaho siya sa isang bodega. At madalas niya sabi, papapasahod. Kaya ang ginagawa niya sa gabi, nag-uwi siya ng mga stock. Noon, hindi pa kami Christian, nakabili kami ng Uratex foam na mura lang. Sa gabi, kinukuha niya yun. At ibibenta sa mga kapitbahay. Halos sa mga kapitbahay na hindi nakabili sa kanya. Pero itong buhay niya, lalong hikahos, lalong mahirap, hindi nakaalwas sa buhay. Why? Walang blessing ang Lord sa taong mandaraya. Walang blessing sa Lord ang taong hindi integridad, walang integridad sa kanyang buhay. Walang blessing sa Lord ang binigyan niya, pinagkatiwala niya, eto attitude mo, eto character mo, eto ugali mo, o bait ka dapat, tapos hindi mo ginagawa, walang blessing sa Lord yun. This is the secret mga kapatid. Baka nagtatanong ka, ang tagal ko nang gustong promotions nito, bakit wala? Kasi may question sa integridad mo. And when we speak about integrity, all aspects of our lives, hindi na sa paisalamuhas tao, it's between you and God and your relationship and what the Lord says to you. Dapat meron kang integridad. When it comes sa, madalas sinasabi ko, yung standing natin dapat non-negotiable. It is our integrity before God na yung standing sa Kanya yun at dinemand niya yun. Right away, come din. Attend tayo ng maaga. That's part of our integrity. Amen? Kailangan natin isagawain para makita sa atin. Ano po? Kung gagawin mo ang tama, ang Diyos na mismo ang babawi sa'yo. Amen? This is the good thing. So, next slide please. Okay. Many things we face are simply tests. Yung mga kinakarap natin, sitwasyon, test yun. God is seeing whether we're ready to receive promotions, level up, or even our dreams. Tinitingnan ng Panginoon kung ready na ba to. And one thing na magka-qualify sa'yo is that you live in integrity. Sasabihin ng Diyos, ay, ready na anak ko. Meron na siyang integridad. Mapagkakatiwalaan ko na. Itong yaman na ibibigay ko sa kanya, nang intensyon ko ay pagpalayo ng mga tao nakapaligid, ipagkakatiwala ko sa kanya kasi faithful na siya. Nakuha niyo po mga kapatid? Faithful na siya. Kaya ibibigay ko itong blessing ko, itong promotions na to, kasi hindi niya sasuluhin. Hindi itong magsa-self-destruct sa blessings na to. Magiging mabuti siyang tao at lingkod ko. Kaya nga mga kapatid, again, don't be surprised. If anything, or if nothing seems to go right, we can't deceive people and expect to have God's favor. Hindi pwede yung nanloloko ka sa tao, hindi pwede yung iniisahan mo ang Panginoon at maratanggap mo pa rin yung favor niya. There's nakuha niyo po ba yun? This is the formula. Once you do the good things, the character, the integrity, God's favor is in you. Yan, ulitin ko. God's favor is in you. Isang napagandang example ay si David. Pinili ko si David kasi ano natatandaan sa buhay ni David? David and Goliath. David and Bathsheba.
Sodom and? Hindi mag-asawa yan, ha? Okay. Si David sa Psalms chapter 101, verse 2 and 3, sabi niya, I will lead a life of integrity in my own home. Si David, hindi perfect ang buhay niya. Yun nga, nagmagsak kay Bathsheba. But this is what he declares. And palay ko, ito yung reason bakit naging a man after God's own heart si David. Mahal siya ng Panginoon. Why? Because of this word. I will live a life of integrity in my own home. Sabi ito sa Tagalog, mamumuhay ako ng walang kapintasan. Integrity yun. Kailan nyo ako lalapitan? Mamumuhay ako ng matuwid sa aking tahanan. And then verse 3, at hindi ko hahayaan ang kasamaan. Namumuhay ako sa mga ginagawa ng mga taong tumatalikod sa Diyos. At hindi ko gagawin ang kanilang ginagawa. Sa madaling salita, listen mga kapatid, kahit wala nakakita, gagawin pa ni David kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kung ano yung tama. Kahit walang nakakita. Ito yung interpretasyon niya sa integridad. Kahit wala kang, kahit wala kong mag-shortcut, o kahit kaya ko mag-shortcut, hindi ko gagawin yun. Hindi ako mandaraya. To make us understand is, recently lang nag-renew ako ng license. And sabi ko, sana 10 years makuha ko. And pag nag-renew ng license, ng driver's license, ang tagal, di ba? Maraming proseso. And therefore, mayroong mga nag-aalok. Sir, license, lalapit pa sa'yo. Ito lang amount. Upo na kayo dyan. Makapicture lang kita, tapos bibigyan na sa inyo yung car. Wala kang gagawin, magbabayad lang kayo. Wala rin pong exam. But the truth is, it questions my integrity. Amen. So, one thing na ko sa paalala, hindi tayo nagpapalakad, hindi tayo nagpapadulas. Dadaan natin yung proseso. At alam nyo, nang nireject ko yung mga ganong offer, wala pang 30 minutes, na-renew na yung license ko pala. Ang bilis pala. Nainip, hindi nga ako nainip eh, dahil pag upo ko lang, tinawag na agad yung pangalan ko. And wala pa after 30 minutes, na-release na in 10 years. Hello. But the good thing na sa kalooban is, I have not compromised. Ang dami sinasabi. Ang hirap kumuha ngayon, ang dami mga requesto, lalo na yung mga non-pro, pati sila, pastora din, may lumalapit na sa kakilala ko na, oy, yung anak mo, kuha natin ng license, wala na kayong, wala na exam. Babahid na lang. Yes, andali. But the question is, what is our integrity? Kaya from now on, let me just clarify ito. Tayo po mga Kristiyan, hindi tayo nagpapalakad. Amen. Hindi tayo nagpapadulas. Amen. We go through the process and earn God's favor and blessing. Amen. If you want to earn God's favor and blessing, always go to the right way. Walang shortcut, walang palikuliko, direkta kung ano yung batas. Huwag din tayo maglalagay. Amen. Kung kayo someday mag-drive kayo, never. Bakit? Kaya yung tao, yung malit na buwaya, naging malaking buwaya kasi may nag-alaga, may nagpakain. Ako niya? Etong mga flood control na to, pinakain to ng mga naunang mga leaders natin. Binibigyan ng pera para pumirma. One time na na-retain ako sa trabaho, ni-reference lahat doon sa office namin, ako lang tinira. Ang ganda ng offer sa akin. Joel, sige, ito bigay ko sa'yo. Mag-aral ka mag-drive ha, paibigyan ka ng sasakyan. But ito yung problema ng trabaho ko. Hindi lang ako hindi lang ako parang technical doon sa radio, liaison officer din ako. Ako naglalakad ng mga roll book ng mga barkong aalis. So kaya ako binibigyan ng sasakyan. Ito problema, pagpunta ko sa Coast Guard, nilagay ko doon yung roll book namin, abay hindi lumalakad, nakita ko iba, mas nauna pa ako, alis na kagad. Yung aking dokumento, hindi pinapansin. Lapit ako sa Coast Guard. Sir, kanina pa po yung documents ko. Binuksan niya yung drawer niya. Piso-piso rito, bata, sabi sa akin. Doon ko nalaman, tag-100 pala, bawa pirma lagay mo. Ilan yung iikutan mo? No choice. Para lumakad yung papeles namin, lagay ako. Kaya pala binibigyan ako ng budget, lagay ako na saan. At hindi lang hawakan nyo na, ikaw mismo maglalagay sekreto. Sa Philippine Ports Authority, ikaw maglalagay sekreto. Bubuksan lang yung drawer. And that conflicts my integrity. Sa totoo lang, hindi ako tumagas trabaho kahit maganda yung offer. Wala pang 6 months, nag-resign ako.
Why? Ang hirap ng conviction sa puso mo. And that's what we do kapag ka naglalagay tayo sa mga enforcer para pirmahan yung ating, inaalagaan natin yung baby crocodile para maging full-blown crocodile. Kaya rin marami naging corrupt, kasalanan din ng mga nagbibigay. Amen. Church, alam ko itong message dito is maraming pwedeng masaktan sa kalooban natin. Pero kailangan natin to para matanggapin yung blessing ng Lord and to live that integrity in our lives. Amen. Po. So, hindi perfecto si David, pero ang decision niya, I will live a life of integrity in my own home. That's why God bless him. May blessing ang Diyos sa mga taong may integridad. So, kung paano ka namumuhay sa private life mo, hello, iyon ang magdedetermine kung gaano ka itataas ng Panginoon at kung paano yung blessings niya ay gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Church, I can go on and on, but I pray na tayong lahat sa Osto ay na-inspire to be truthful in our lives. May mga pagkakataon na nakaraan na nagkamali ka, isettle mo. May mga pagkakataon na nagkulang ka sa integridad, okay lang yon kasi growing pa tayo eh. We are being chased by God from glory to glory. Amen? Pero ito ang challenge ko sa inyo. Listen, this is my challenge about sa inyo. Simulan mong itama ang mga bagay na kaya mong itama simula sa araw na ito. Amen. There's no hopeless case kay Lord. Hindi pa huli ang lahat ng bagay. In fact, pag sinimulan mo ngayon, pagtapos ang taon na ito, 5 buwan ang lilipas, 5 months you have been faithful and moving and still moving into the rest of your days, you will have that integrity in your lives and the more blessings na ibibigay sa iyo ng Panginoon. To tell you mga kapatid, God's favor, God's blessings ay na-earn. Hello? Merong in a way binabayaran din natin ito. But not in a literal na bayad. Ang pagbabayad natin is being faithful sa ating Panginoon with our actions, with our words, with the things we do. Yun ang paraan na parang binabayaran natin ng ating Panginoon. Why? God demands obedience. God demands that character be seen. Kasi hindi tayo maging instrumento ng Panginoon kung di tayo magkakaroon ng pagbabago ng buhay at kung di makikita yung katapatan sa atin. Amen. So, gawin mong bagong simula ang araw na ito that character and integrity magiging evident sa buhay natin. Pwede ba yun mga kapatid? Pwede ba natin gawin yan? Sana magkaroon tayo ng unified decisions. Yes, Lord, from this day on, I will strive to live in integrity. Huwag mong hayaan ang parehong issue sa buhay mo ang humadlang sa'yo sa susunod na 10 taon, 20 taon, at yun pa rin ang kinakadapaan mo. Sayang naman yung inupo mo rito. Sayang naman yung preparasyon mo. Naligo ka pa, nag-almusal ka, namasahe ka, then uuwi kang walang tamang decision. Church, this is the benefits of listening and going to church. Amen. I will end with this story. And this a story about the Bible sa Genesis chapter 20, verse 1 to 18. Genesis chapter 20, verse 1 to 18. Medyo mahaba. Ako na lang po ang mag-aano sa inyo, magbabasa. Kung meron kayong Bible dyan sa inyong mga apps or sundan nyo lang ako. Pero hindi ko babasahin po kasi mahaba. 1 to 18 po. But this is the story of King Abimelech. Okay? King Abimelech. Si King Abimelech ay nung panahon ni Abraham ay hari na righteous. Okay? So ganito ang storya. Sige, basahin natin. Sabi, sa verse 2 na lang. Habang naroon sila, okay, verse 1 muna. Umalis sina Abraham
sa Mamre at pumunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kadesh at Shur. Hindi nagtagal, lumapit sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pakilala ni Abraham kay Sarah sa mga tao ay kapatid niya si Sarah. Hindi ko na babasahin. No? Kaya ito kasi yung storya. Sa isip ni Abraham, kasi maganda si Sarah kahit medyo may edad na. Ano po? Napakaganda pa rin niya. At alam ni Abraham na ang hari, pagka nagustuhan ang babae, kukunin. At ito mas worse, ipapatay pa kung asawa. Ganun noon ka severe. So sabi ni Abraham, sabihin mo kay pagtanong, kapatid kita. And totoo naman magkapatid sila sa ama. So hindi nagsisinungaling. Si Abraham at si Sarah. So, nung nakita ni King Abimelech, at dahil sinabi ni Abraham, kapatid ko po siya, ito na nga nangyari. Pinakuha ni King Abimelech si Sarah, pinadala sa palasyo. Okay? At gaytong sabi, nung gabi na katabi niya na si Sarah, nagpakita ng panaginip ang Panginoon sa kanya. At ano yung panaginip? Sinabi sa kanya, isang gabi, nagpakita ang Diyos sa verse 3 kay Abimelech sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, mamamatay ka dahil kinuha mo ang babaeng iyan na may asawa na. Verse 3 So, may punishment ka, mamamatay ka kasi kumuha ka ng babae na may asawa. So, noon pa man, bawal na talaga ang mag-asawa ng may asawa na. Hello, mga singles. Noon pa man, at severe ang punishment. So, sabi ni Abimelech, Panginoon, hindi ko po alam. With all honesty, with all integrity. Sabi kasi ni Abraham, kapatid niya. And yun naman talaga sinabi. At ito, ang ganda sinabi ng Panginoon sa verse 6. Sinabi po sa kanya ng Diyos sa panaginip, eto kaya protektahan ka ng integridad mo At hindi lang basta-basta protection. Protection na galing sa Panginoon. Ito sinabi ng Lord, oo, alam kong wala kang masamang balak. Alam ng Panginoon na may integrity si Abimelech kasi akala niya dalaga, kapatid ni Abraham. Kaya gusto niya maging asawa. Oo, sabi ng Panginoon, alam kong wala kang masamang balak. Kaya hindi ko ipahintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala. So in short, pinoteksyonan siya ng Panginoon para hindi siya magkasala at para hindi siya mamatay. Nakukuha niyo po ba ang sitwasyon ito? At ganun ang Panginoon sa atin. Once you live a life of integrity, God will protect you sa mga devourer, sa mga may masamang balak, at maging sa panahon na babagsak ka para magkasala ka, proteksyonan ka ng Panginoon. Ito ang benefits ng integrity, mga kapatid. Amen! Ito ang magandang benefit na, wow, sa mga bagay na hindi ko kontrolado at hindi ko alam, in the future baka magkasala ko, nauna na ang Panginoon. Because of your integrity, God will protect you. Ano po? At eto pa, si Abraham, to make the long story short, si Abraham blines pa ni King Abimelech. Binigyan siya ng mga alagang hayop, mga tupa, mga blessings na marami. Ano po? Why? Because God's favor is in the hands of those people who are faithful. Nung una ko nabasa, sabi ko, nagsinungaling si Abraham, hindi mo sinabi Pero sa totoo lang, hindi man sinabing hindi niya asawa. Hindi niya ikinaila. Pero kung tinanong ni Abimelech siguro si Abraham, asawa mo ba yan? Hindi lang kapatid. Palay ko sabi ni Abraham, asawa ko po. Pero hindi nagtanong You see the trick? Hindi nagtanong. Pero kung nag-elaborate pa, palay ko mahuhuli malalaman. But this is my point, mga kapatid. Sinabi ng Diyos kay Abimelech, alam ko na ginawa mo ito nang may integridad sa puso mo, kaya pinigilan kita na magkasala laban sa akin. Genesis 20 verse 6. Napakaganda na sinabi ng Panginoon. And this is what I would... Kung meron man kayong babaunin paglabas, aside from the decision, I will be talagang faithful and have that integrity in my life. Ito maganda. No? Alam ko na ginagawa mo ito upang dahil may integridad ka. In everything you do it with integrity. Dito kayo i-bless ng ating Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos dahil perfecto ka, Abimelech. Hindi sinabi niya dahil wala kang pagkakamali, Abimelech. Ang sinabi niya, dahil merong integrity ka. That's why I will bless you. Ibig sabihin, nakita ng Diyos na hindi
masama ang intensyon ni Abimelech. I would like to repeat. Alam ng Panginoon ang intensyon ng bawat isa sa atin. Sa lahat, wala tayong malilihim sa Kanya. The intentions mo, bakit ka tumutulong. The intentions mo, bakit ka o dumadalo sa church. The Lord knows your intentions. At ito maganda. Kung ang intentions mo talaga is, Lord, gusto talagang lumago, pero hindi ko magawa. Gusto ko maging mabuti, pero hindi ko magawa. Yung intentions na yon, and ang kupan mo ng integrity, doon kay tataas ng ating Panginoon. That's why, be careful with our intentions. And eto, intentions are submissive. Pag sinabing submissive, nagpapasakop yan sa kaisipan. So, yung kaisipan mo, pinasakop mo sa Panginoon, sa salita ng Diyos, your intention will also be submissive to your actions. Ito ang maganda pong paalala. Sinabi niya, dahil may integridad ang puso mo, ibig sabihin, nakita ng Diyos na hindi masama ang intention ni Abimelech. Hindi siya nanloko. Hindi siya nang agaw ng asawa. Hindi niya alam ang buong katotohanan. And so the Lord protected him. Ito ang isang mahalagang prinsipyo. Kapag nakita ng Diyos ang puso mo may integridad ka, siya mismo ang protect sa'yo. Amen. May isang contractor, pabagsik na yung business niya. May nakilala siya isang mayaman. Talagang mayaman. Inawa sa kanyang mayaman ito. Sabi sa kanya ng mayaman, contractor ka pala, wala ka bang project? Sabi niya, matagal na po wala akong project. Kumusta yung business mo? Medyo pabagsak na po. Sabi ng mayaman, sige gusto ko kitang tulungan. Pwede bang igawa mo ako ng bahay? Sabi mo sa akin yung budget. Ito yung gusto kong bahay. Dinescribe ng mayaman. At walang problema sa gastos kasi mayaman siya. Let's say sinabi nung contractor, siguro sir mga 200 million. O sige basta maganda yung bahay . Yes. So nag-issue ng check 200 million. Basta ito yung project . Okay, so tuwang-tuwa yung contractor. E nasimulan niya yung paggawa, wow, ito yung pera. Na-tempt siya. Hindi naman alam nung napakayaman naman nun . So naisip niya, kunyari sa isang poste, 10 semento dapat dyan, pinakat niya, 5 na lang. Tagdagan niya lang ng maraming buhangin. And yung mga bakal, dapat 30 mm, wala nang gawin mo lang 16 mm. Yung mga kahoy, yung wall, coco lumber lang gamitin mo, tapos doblehan mo ng magandang ng walling. Hindi naman kita sa loob . So nakikita niya habang pinapagawa, yung dapat 100,000, naging 50,000 lang. Yung 50,000, save niya. Makaipon ako ito, may tatayo ko lang aking kumpanya. So to make the long story short, sa bawat pinapagawa, sa flooring, lagi niyang pinapabawasan. Natitipid, buwan niya. Sa resibo, 10 million, pero actually, 5 million lang nagastos. Pag umorder ng construction, materials, 100,000, ang nasa resibo, pero 50,000 lang pala. Kinukontsaba niya. So, kita mo. So to make the long story, nagawa yung bahay. At ang ganda tingnan. Kasi tinago sa lahat yung mga katkong. Binawasan yung flooring, yung tiles. And tinawagan niya na yung mayaman. Sir, tapos na po yung bahay niyo. Pumunta yung mayaman. Nakita niya, wow, ang ganda. Kasi ang ganda naman out ng palabas. Pero sa loob, ampaw. Ako yun? Ampaw. So sabi ng mayaman, wow, ang ganda. And hindi pa nagkulang yung budget. Sabi ng hindi ko siya sakto lang. Wow, talaga, natutuwa ako, ang ganda ng bahay. Pagkatapos, nasa na yung mga susi ng binigay sa yung gate, ang ganda. Tapos eto, sabi ng mayaman, gift ko sa'yo yan. Sa'yo na yung bahay. Sa'yo na yan. Halos matayin yung contractor. Sabi niya, kung alam ko lang, hello, sa totoo lang mga kapatid, tayong lahat may ginagawang bahay. It may not be literal na bahay, but our lives, ang ating maging future. Merong konting compromise, pagsisinungaling, you are building your future. Konting
pandaraya, hindi pagdalo sa hawain, hindi pagsabuhay ng mga salita ng Panginoon. Hindi man literal na bagay, pero ang ating kinabukasan ay tinataguyod natin. Ang ating karakter, ang ating reputasyon, ay ang ating destiny. Amen. You are building your destiny. And the primary foundation is our integrity. Sa bawat compromise, may nilalagay kang ampaw. Amen? Sa bawat pandaraya, may nilalagay kang maling material. Kaya, mag-isip-isip tayo. Ang tanong, anong klaseng bahay ang pinapagawa mo ngayon? The way you live, actions, anong klaseng bahay kaya? Ang pinakamaganda pong paalala sa bawat sa atin ay let us make the decision today. Lord, I will live a life of integrity. May nakakakita man o wala, gagawin ko ang tama. Amen. Ulitin natin, may nakakakita man o wala, gagawin ko ang tama. And that's the character and the integrity that God wants us to live, to be our life. Amen. Let us bow our heads. Hallelujah. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa mensahe na pinagkaloob niyo po sa amin. Nawa, O Diyos, bawat isa na narito, maging sila ng mga nanonood, napaalalahanan po ng kahalagahan ng character na mayroong integridad. Panginoon, sa mundong ito na nababalot na ng mga mandaraya, marami pong mga nanloloko, nawa kami na narito ay masumpungan ng mga tao na kapaligid sa amin na magsasabi, meron pa rin palang mga taong totoo. Meron pa rin palang mga taong may takot sa Diyos. Meron pa rin palang mga taong dalisay ang puso. And loobin niyo nawa, Panginoon, na maging kami po yun. Bawat isa sa amin. Lord, bless niyo po bawat isa na sa oras na ito, kinausap po ninyo. Meron kayong mga pinaalala na kailangan naming ayusin sa harapan po ninyo. Meron kayong mga iniwan, mga unsettled issues, unsettled situations, Panginoon, na kailangan naming harapin. Bagamat mabigat, nakakatakot, pero kung kasama ka namin, kapag tatagumpayan namin, Panginoon. I pray, Lord, for your favor. I pray as we obey, as we live a life na merong integridad, yung mga inaasam naming blessings, promotions, pagtugon sa mga inaasam namin mga pangarap, ay isa-isang magkakaroon ng katuparan as we obey, as we have that character and integrity. Panginoon, marami pong salamat. Kayo po ang magtapos ng mensaheng ito. Salamat po, ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.